Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, anong mga kaloob ng Espiritu ang meron ako? Paano ako tinutulungan ng mga kaloob na ito na pagpalain ang iba? So, nag-uusap tayo tungkol sa mga tao na taga-Corinth or mga Corinthians. Um, yung last couple of lessons, nag-usap tayo tungkol sa pagkakaisa dahil may problema sila niyan. Pero hindi lang yan ang problema nila. Meron din sila mga problema sa mga bagay na tinuturo na hindi totoo, mga false teachings. Um, Malamang na nangyari ito dahil bihira na kakapunta ang mga leaders ng simbahan doon sa Corinth. Sa Greece naman yung Corinth, malayo naman sa Jerusalem, hindi naman pumupunta doon ang leaders ng madalas. Kaya si Paul sa sulat niya sa Corinthians, gusto niyang ayusin ang paniniwala nila na hindi tama. Kaya kailangan niyang sabihin kung ano ang tama at kailangan niyang sabihin kung ano ang hindi tama. Sa panahon din natin, kung minsan meron mga bagay na pinapaniniwalaan natin na hindi naman totoo. Kung minsan dahil sa kultura lang na meron sa simbahan na kung minsan hindi naman tama ayon sa doktrina, pero matagal na naniniwala ang mga tao ng ganyan, kaya iniisip nila na doktrina na, kuminsan at mas madalas dahil sa mga impluensya na galing sa mundo. Na tinatanggap lang natin dahil tinatanggap ng mundo, pero sa totoo, hindi naman yan tama ayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya para sa atin, kailangan na ma-refresh natin, na paulit-ulit natin malaman ang mga bagay na ito. Kailangan na magkaroon tayo ng kaalaman, ng patotoo. Kailangan pumunta tayo sa simbahan para ma-refresh ang mga ito, para hindi mapanis ang kaalaman natin, ang patotoo natin. Kailangan din pumunta sa templo, magbasa ng scriptures, magdasal, makinig or manood sa general conference. Marami namang bagay ay pwede natin gawin para hindi mapanis ang kaalaman at patotoo natin. Si Paul, marami siyang tinuro sa mga taga-Corinth na mga bagay na gusto niyang maging mas maliwanag sa kanila. Pero bago pa natin pag-usapan ng mga iyon, pag-usapan muna natin ng isang bagay na parang nalilito naman kahit ang buong mundo, kahit tayo, kung bakit sinabi ni Paul. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 14, verses 34 hanggang 35. Sinasabi dito, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. So hindi natin alam kung bakit sinabi ito ni Paul. Kung basahin natin ang Joseph Smith translation ito, mas maganda konti dahil sinasabi na hindi pwedeng maging pinuno ganyan sa simbahan. Kaya medyo naiintindihan naman natin yan kasi kailangan naman may priesthood authority para maging halimbawa yung sa first presidency or bishop, ganyan. Kaya baka yan ang ibig sabihin ni Paul. Pero parang iba din ang sabi dito. Parang hindi naman klaro kahit may Joseph Smith translation. Ang sinasabi ng manual, na Come Follow Me na manual, na baka ang sinasabi niya dito ay dahil lang sa kultura noon. Baka yan ang expected noon, yung iniisip ng mga tao noon na hindi dapat magsalita ang mga babae sa simbahan. Hindi naman natin alam. Iba naman ang kultura noon kaysa ngayon. Pero buti na lang meron tayong propeta ngayon sa panahon natin na pwedeng magsabi ng talagang totoo para sa atin, para sa panahon natin. Ayan si President Russell M. Nelson. Nung nagsasalita siya sa mga babae, sinabi ni President Russell M. Nelson,
We need your strength, your conversion, your conviction, your ability to lead, your wisdom, and your voices. The kingdom of God is not and cannot be complete without women who make sacred covenants and then keep them, women who can speak with the power and authority of God. Kaya nakikita natin dito na hindi talaga tama sa panahon natin na hindi magsalita ang mga babae sa simbahan. Dapat talaga magsalita. Dapat lahat, babae, lalaki, dapat magsalita sa simbahan. Dahil mahalaga na meron ng lahat na mga kaalaman na sinasabi para hindi lang na yung iniisip lang ng isang tao ang susundin ng lahat. Siyempre kung sa mga Sunday school class, ganyan, kailangan naman na may mga ideya na galing sa lahat ng mga miyembro. Sa last lesson, nag-usap tayo konti tungkol sa kaibahan ng lalaki at babae, pero kailangan na magkasama sila sa lahat ng mga ginagawa nila. Ganon din dito. May kaibahan talaga ang lalaki at babae, pero kailangan silang dalawa pareho sa simbahan. So yan yung tungkol sa journal prompt natin sa itong lesson. Ang journal prompt ay, ilista ang mga pangalan ng 3 babae na nagpalakas sa aking patotoo. Ano ang itinuro sa akin ng bawat isa sa kanila? Isa sa pinakagrabe o pinakamasamang tinuro noon sa mga tao sa Corinthians or sa Corinth ay na walang resurrection para sa mga tao, na hindi na mabubuhay muli ang mga tao. Kahit naniniwala sila kay Yesu Cristo, ganyan, hindi naman sila naniniwala sa resurrection. Kahit tinuruan sila noon sa una na nabuhay muli si Yesu Cristo, hindi natin alam kung bakit nawala yan, pero palagay ko dahil sa sinasabi ng mga tao sa paligid nila na hindi naman miyembro. Pero basahin natin itong sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Sabi dito, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Kaya sabi ni Paul dito na siyempre alam natin si Yesu Cristo na buhay muli, bakit hindi naman tayong lahat? Bakit walang ganyan? So yung sagot ni Paul dito ay mahanap sa mga susunod na verses, yung sa chapter 15 ng 1 Corinthians sa verses 13 hanggang 14. Basahin natin. Datapwat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kaya tinuturo ni Paul na kung wala ang resurrection ni Yesu Cristo, wala din ang buong ebanghelyo. Kailangan talaga ang resurrection ni Yesu Cristo. Kagaya ng binasa natin noon na yung galing kay Joseph Smith na kung yung sa ibang lesson na ang ebanghelyo ay talagang tungkol kay Yesu Cristo at ang kanyang pagkabuhay muli at ang kanyang atonement. Lahat ng iba sa ebanghelyo ay dagdag lang dyan. Pero talagang tungkol kay Yesu Cristo ang ebanghelyo na ito. Kaya kung wala ang atonement at resurrection ni Yesu Cristo, wala talaga tayong magagawa. Hindi tayo magkakabalik sa ating Ama sa langit, hindi tayo magiging katulad ng ating Ama sa langit. Kung mamamatay na tayo, tapos na, wala na. Yan lang talaga. Kaya mahalaga talaga ang pagkabuhay muli ni Yesu Cristo at ang atonement niya. Ganon din, dahil sa pagkabuhay muli ni Yesu Cristo, alam natin na si Yesu Cristo talagang tagapagligtas natin. Basahin natin ang isang sinabi ni Elder D. Todd Christofferson. Sabi niya, consider for a moment the significance of the resurrection in resolving once and for all the true identity of Jesus of Nazareth and the great philosophical contests and questions of life. If Jesus was in fact literally resurrected, it necessarily follows that he is a divine being. No mere mortal has the power in himself to come to life again after dying. Because he was resurrected, Jesus cannot have been only a carpenter, a teacher, a rabbi, or a prophet. Because he was resurrected, Jesus had to have been a God.
even the only begotten Son of the Father. Therefore, what he taught is true. God cannot lie. Therefore, he was the creator of the earth, as he said. Therefore, heaven and hell are real, as he taught. Therefore, there is a world of spirits, which he visited after his death. Therefore, he will come again, as the angels said, and reign personally upon the earth. Therefore, there is a resurrection and a final judgment for all. Kaya nakikita natin dito na dahil sa resurrection ni Jesucristo, maraming iba't ibang bagay ay nangyari or nagiging totoo. Pwede nating malaman talaga na totoo ang mga bagay na ito dahil kay Jesucristo. At nalalaman natin na Diyos talaga siya. Dahil kahit sino ka na tao, kahit gaano ka magaling, hindi mo mabuhay ang sarili mo kung patay ka na. Kaya kailangan Diyos talaga si Jesucristo. Nagturo din si Paul sa mga taga-Corinth na kung ano ang ginagawa ng resurrection sa mga katawan natin. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 50 at 52 hanggang 53. Sabi dito, "Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan." Kaya hindi natin alam ang lahat ng mangyayari sa mga katawan natin sa resurrection, basta alam natin na magiging perpekto ang mga katawan. Hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, perpekto na. Kaya yan ang isang bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Libre ito na dahil nandito tayo sa mundo, dahil na-keep natin ang first estate natin, na pinili natin na pumunta dito sa mundo at sundin ang plano ng Diyos, yan ang binibigay sa atin na kahit masama tayo dito sa mundo, ma-resurrect pa rin tayo at magkakaroon tayo ng perfect na body pa rin. Mas lalo sinasabi ang mga detalye tungkol dito sa Aklat ni Mormon at yung mga Doctrine and Covenants. Marami naman doon na nagsasabi ng tungkol dyan. Hindi naman natin babasahin yan dahil marami talaga. Pero kung tingnan nyo ang Come Follow Me na manual, meron doon mga nakasulat dyan na mga reference na pwede nyong tingnan para malaman mas lalo tungkol sa resurrection. Ang isang bagay na parang hindi naman na corrupt sa Corinthians ay ang tungkol sa baptism for the dead or yung pagbibinyag para sa mga patay. Sa mundo natin, tayo lang ang naniniwala niyan, yung mga miyembro ng simbahan ng Jesucristo. Pero sa panahon ng mga taga-Corinth, yung panahon ng mga apostles, meron naman yan. Normal naman yan sa kanila. Ginamit naman ni Paul ang doktrina na yan, yung pagbibinyag para sa mga patay, para sabihin na, ay, tingnan nyo ito, dapat ibig sabihin na totoo ang resurrection dahil dyan. Basahin natin ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 29. "Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismohan dahil sa mga patay? Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila ay binabautismohan dahil sa kanila?" Kaya sabi niya, kung patay talaga sila na wala naman pagkabuhay muli, di wala rin ang pagbibinyag. Dahil wala na sila. Kung hindi na sila mabubuhay muli, wala na. Kaya ba't pa sila bibinyagan? Kaya nakikita natin na kahit sa ganyan kaliit na verse, na nalalaman natin na totoo talaga ang sa templo, yung pagbibinyag para sa mga patay. Kaya marami naman iba't ibang bagay ang itinuro ni Paul sa mga taga-Corinth. Next week, mag-umpisa naman tayo sa 2 Corinthians na mas marami pa.
ang mga turo niya sa kanila sa pangalawa niyang sulat sa kanila. Pero ang mahalaga na malaman sa lesson na ito ay na kahit ano ang mga hindi tama or hindi totoo na turo na galing sa mundo, or kahit saan, pwede nating malaman ang katotohanan kung pakinggan natin at sundin natin ang propeta ng Diyos. Meron tayong buhay na propeta ngayon, si President Russell M. Nelson. Kaya kung sundin natin ang sinasabi niya, magiging maganda ang buhay natin. Hindi naman ibig sabihin na magiging mayaman, ganyan. Pero ang ibig sabihin sa spiritual na paraan, magiging maganda ang buhay natin. At magiging handa tayo para makabalik sa ating Ama sa Langit. Kaya sana maghanda tayo para sa General Conference. Malapit na ang General Conference, mga isang buwan na lang. At dapat maghanda tayo para dyan para marinig natin ang mga bagay na dapat para sa atin or tutulong sa atin. Dahil talagang totoo ang mga propeta na mag-uusap sa atin. Alam nila ang katotohanan dahil binibigay ng Diyos sa kanila ang mga salita na dapat isalita nila sa atin. Mga bagay na kailangan natin para sa panahon natin. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-usapan natin ay 2 Corinthians chapters 1 hanggang 7. Salamat sa panonood.